Okay, good morning po mga ka-neighbors at good morning po sa ating lahat. Ayan, for today, meron po kami pupuntahang isang project. Bale, may kapirasong leak daw doon sa isang apartment. So, yan po yung pupuntahan namin for today. And before tayo mag-proceed, syempre, along the way, thank you po muna uli sa inyo sa inyong pag-follow at sa pag-support sa channel natin. At doon po sa mga bago na napapadaan, salamat din po sa chance na naibigay nyo para ma-share namin yung mga contents ng videos namin. Ayan, sana po ay nagugustuhan nyo. And please don't forget to like and subscribe pa rin po sa ating channel. Okay, sige po, proceed na po tayo. And this time, from our area, dito po sa Iba, sa Ilayang Pulo. Ayan, nandito na po kami ngayon sa may area ng Malaking Tatyaw. Ayan. So, ito po yung isang daan papunta ng Calax. So, Calax ang daan namin. The usual kasi is yun from Dabilan Road. Sa Binyan po kasi yung ating target area. So, ngayon, dito po kami dumaan from doon sa place namin. Ayan. So, maitur ko naman kayo yung sa lugar namin kung saan makikita nyo. Ayan. Nandito na po tayo sa bahagi ng Munting Ilog. Ayan, Munting Ilog going to Tibig, and then dire-diretso na po yun. Calax na po yung ating pupuntahan. Okay. And so, dire-diretso lang po yung ating takbo. Kasi isang lang talaga to, medyo hindi kalakihan yung kalsada dito. Kaya talagang mabuti na lang hindi siya maraming sasakyan na dumadaan. Ayan, makita nyo dito sa area na to, may mga fruit stand na po. Ayan, malapit-lapit na tayong lumabas papunta ng Tibig. Ayun. Okay, so ayun, hatchery yun ng ng Sustamina. Malaking hatchery po siya. Ayan, so okay. Dire-diretso lang po tayo, medyo ang daan dyan. Ayan, lumuang na. Nasa Tibig area na po tayo yung lagay na yan. And then, ayan, yan po yung way papunta ng Calax. Malapit-lapit na po tayo. So, samahan nyo na lang po kami along the way. Sige po. And by the way, kung matatandaan nyo or i-share ko sa inyo, ibabahagi ko sa inyo na itong areang ito, nung mga unang early 80s, mga 70s, ganyan. Naku, napakaliblib po nung place niya. Hindi nyo aasahan na magkakaganito yung lugar na madidevelop siya ng ganito. Kasi kung i-compare mo siya dati, talagang napaka-remote nung place. Ayan, pero pag ngayon ka pumunta, lalo na pag pumasok tayo ng Calax area, napakalaking development po dun sa lugar. Do hindi pa masyado dun sa loob, pero kasi nga nalagyan siya ng Calax, so may imagine nyo na siguro in few years to come, fully developed na po lalo yung area. Pero yung kagandahan po is na semento na yung daan, maluwang na yung daan. May mga access na, kumbaga, compare dun sa dati na talagang lahat is napakahirap niyang puntahan. Mahirap yung sasakyan. So, eto na po tayo sa Calax. Ayan. So, okay. So, okay, ayan, fast approaching na po tayo sa pinaka-toll booth. And then, nag-verify naman kami kahapon at sabi may laman pa raw yung aming cards. So, waiting na lang po kami para kami ay makapass doon sa pinaka-bar nila. Ayan. So, eto na, it's our turn. Ayan. Okay. So, ayun, nabigyan kami ng standing salute. Nag-open po yung pinaka-bar. And so, eto on the go na po ulit tayo sa Calax. Okay.
Parang pag nananakbo kayo sa daan, parang napakahaba. Pero kung tutuusin talaga, like na sabi ko na rin dun sa mga ibang videos namin na compare dun sa kabilang daan na dinadaanan namin, dun sa isa pala, dun sa pinaka original na daan, napakatagal. Kumbaga, aabutin kayo ng mga 1 hour to 2 hours siguro, lalo kapag may traffic. Pero dalawa nga yung pwede nating alternative doon sa original na daan doon, yung shortcut ng Dabilan Road, tapos ito nga po yung Calax. Ayan, pag tinitingnan mo lang is parang sobrang smooth po kasi nung daan, parang napakahaba at parang napakatagal, pero mas madali po ang daan dito. Ayan, nasa Mount Plaza na agad kami, ilang minutes lang yung nakakaraan, pero tingnan nyo, napakabilis. Eto na po kami. So, ayan, ganito po kami lagi ng husband ko tuwing umaga. Very common yung talagang maaga siya. Minsan naman medyo hindi naman ganon kaaga. Ayan. So, araw-araw dinadaanan namin yung mga daan na yan. By the way, as of this time, nasa Binyan area na po tayo. So, yung pupuntahan natin is nasa ibang barangay. So, medyo malayo-layo pa ng konti. Lalabas pa po tayo dyan, and then, ayun, medyo konting-konti pa. Okay, malapit na po tayo mag-exit dito from this road. Malapit na po tayo mag-exit doon sa pinaka-landmark ng lugar, yung Pavilion Mall. Ayan. So, makikita nyo, napakalaki ng letters. Imposible na hindi nyo makikita kapag kayo ay napadako dito sa Binyan. Ayan. So, okay. Eto na po kami. So, from dito, ayan, kanan naman po tayo after nitong Pavilion Mall. Ayan. So, yan po yung way na pupuntahan natin papunta doon sa target area natin. Ayun. Okay, sige po. Buti na lang talaga hindi siya masyadong matraffic. Ayan. Meron time po kasi na talagang matraffic dito sa lugar na to.
medyo siguro sa dami ng sasakyan sa daan. Kaya ganun. At medyo, ayan, kasabi ko lang na buti na lang walang traffic. Ayan, parang nagkakaroon po ng bottleneck doon sa unahan. So, ayan, parang may traffic yata. Hindi naman. At konti lang, umuusod naman. Okay, sana magtuloy-tuloy. Okay, so ayan. Hindi naman pala siya gaanong matraffic. Kumbaga, siguro ano lang, nagkaroon lang ng volume nung kami dumaan ng konti. Almost eto na po tayo doon sa lugar. Ayan, nakikita ko na yung pamilyar na mga signages. Ito yung pinuntahan din namin kahapon. So, okay. Magpa-park na lang po kami. Ayun. So, okay. Ayan. So, nakikita ko na yung isang sasakyan. 6421 TV. Ayan, nakikita nyo sa sasakyan namin. May nakalagay for promotion purposes. Ayan, naglagay kasi husband ko sa sasakyan namin ng ganyan. So, makikita nyo yung 6421 TV. Sa lugar na yan. Medyo dikit sa kalsada kasi sa kalsada. So, dito lang yung mga sasakyan sa gilid. Hindi ko alam or hindi ko sigurado kung baka may nagkaklam sa daan. So, naiwan ako dito sa sasakyan. Just anytime na may dumating na enforcer at magkaklam, at least andito ako para para masabi na teka lang, saglit lang kami dito. So, bale, ito na yung pinaka ginawa or yung hinanapan ng leak. So, ayan po, nakita na yung pinagmumula ng leak. Ay makikita nyo sa dingding, mayroong bakat ng tubig. So, andyan po, nakita na kung alin yung item na nasira at nagli-leak. Ayan. So, yun po yung aayusin today. So, eto na po yung mga naipabiling fittings. Ipinoporma po muna or sinasize up kung paano yung discarding maganda para po siya ay kumasya doon sa paglalagyan. Kasi syempre, ipipit nyo po yun doon sa doon sa pader. So, kailangan swak na swak po yung or precise na precise yung size or yung haba ng fittings o yung liko ng mga elbow para doon sa butas na yun. So, yan po yung ginagawa na husband ko ngayon.
And ayan, after nga po na ma-size up na kung ano yung tamang diskarte para doon sa ilalagay ng mga fittings, lalagyan na po siya ng solvent para po siya ay mag-fit na talaga para sa paglalagay or sa pag-i-install mismo doon sa area kung saan naroon yung papaltan, yung pinagputulan para maalis yung naglilik. Ayun. So, final na po yan kasi once na naidikit nyo siya, hindi nyo na siya matatanggal or else papalitan nyo na po siya ng bagong fittings.
mula mga 11 hanggang mga 4 o'clock talaga masakit pa sa balat. Or siguro effect ng umiidad. Kaya masyado affected na ng init. Pero talaga hindi siya healthy lumabas ng gano'n. So ngayon kami ay nandito na sa Sugar Road ba to? Sa Sugar Road, and then doon kami ulit dadaan. Kanina pala dumaan kami sa Balang. So ngayon sa tabi na naman tayo dadaan. Yung usual na dinadaan na. Okay, Medyo yun na lang po mataas-taas for pa today, and Hindi. salamat po. Please don't forget to like and subscribe.